Babayin si Dante Maravillas. Pag-usapan natin uli yung impeachment trial ni Sara Duterte, especially itong ginagawa ng defense na sabi nga mga kababayan ni Kapunan, they are in bad faith niya. Tingin natin tama. Yung mga actions mga kababayan ng defense, all in bad faith. Sa tingin natin din, kasama mga kababayan si PUA bilang isang co-conspirator mga kababayan dito sa liquidation debacle. Imagine, sabihin ba naman ni Michael PUA mga kababayan para makalusot yung paggastos ng confidential funds ni Sara Duterte. Hindi man na niya ginamit sa Christmas party talaga, tree planting, kundi sa security niya para i-secure yung tree planting at Christmas party. Alang talaga. Yun ang harap-harapan na panluloko mga kababayan sa ating mga mamamayang Pilipino. At hindi kumukurap habang nagsasalita si Michael PUA. Kumbinsido siya. Naniniwala siya talaga sa ginagawa niyang panluloko sa atin. Di ba, mga kababayan? So, kitang-kita po, ang buong linyada ng defense ng mga kababayan ni Sara Duterte ay hindi binuo upang ipagtanggol ang katotohanan, kundi ipagtakpan yung mga maling ginawa ni Sara Duterte, gumawa ng palusot na hindi ka paniwala, imposible na paniwalaan natin. Una yung depensa sa pagbabanta sa ating Pangulo, freedom of expression daw. Ngayon naman po sa confidential funds, ang depensa po na ginamit sa tree planting, pati sa tupad. Kung ano-ano, pinagamitan. Sa security niya talaga yung ginamit para i-secure yung tree planting and other activities niya ng Vice Presidente tulad ng Christmas party. So ito mga kababayan, tingin natin kalkuladong maniobra po para isabotay ang proseso ng hustisya sa pamamagitan ng panlilinlang. Harap-harapan na panlilinlang pagpapababa ng trial at tayagang paglabag mga kababayan sa legal ethics. So sa pamamagitan mga kababayan ng pagluklok kay Attorney Michael PUA, ang isa sa mga kasabwat sa questionabling pagasta sa confidential funds ni Sara Duterte bilang kanilang defense counsel, ginamit ng kampo ng Vice Presidente ang mismong legal na sistema upang takasan ang pananagutan po sa batas. Yan ang tingin natin. So makikita natin yung dalawang muka ni Michael PUA, the shielding tactic mga kababayan. So binatikos po ng ating mga observers dito sa impeachment trial ang pag-upo ni Michael PUA bilang official na defense counsel ni Sara Duterte sa kabila ng kanyang direktang partisipasyon sa issue. Pangunahin siyang suspect, mga kababayan. Hindi lamang abogado, kundi kasabwat, mga kababayan, kasi empleyado siya ni Sara. Di ba? So siya ang ginagawa na legal shield. Malisyoso po na paggamit ng attorney-client privilege ang nakikita ng mga observers kay Michael PUA. So isang taktika ng pag-iwas upang hindi mapilitang tumistigo sa korte. Conflict of interest, mga kababayan, hayagang paglabag sa Canon 3 ng Section 15 ng CPRA, mga kababayan. At tinitingnan pa na ito ay isang abuso sa profesyon, pagtatago ng sariling irregularity gamit ang batas, at siyempre sabotahe sa katotohanan, pagbura sa karapatan ng publiko na makakuha ng sagot. Kasi po, sa tingin ng marami, itong si PUA, siya yung arkitekto at executioner
ng liquidation debacle. Tinalikdan mga kababayan ni Po ang kanyang tungkulin bilang taga-pangalaga ng pondo ng bayan upang sumunod lamang sa bulag na utos. So trusted conspirator mga kababayan ang tingin sa kanya. Nasa likod ni Sara sa pagpirma ng mga bogus liquidation, mga kababayan. Bogus liquidation report. Nakikita pa yung falsification of public documents, direktang ebidensya sa ilalim ng revised penal code ito. Illegal operations, pagpapalusot ng pondo sa mga bawal na aktibidad. Pirmang may bahid, pag-aproba sa mga operasyong hindi naman naganap. Yan ang lumalabas mga kababayan sa impeachment trial kay Sara Duterte. Ngayon, dito tayo sa buhatan sa mga peking payees at saka yung mga resibo, mga ARs. Kasi wala man totoong resibo na ipinakita po. Zero. Puro ARs lang mga kababayan. So napatunayan ng COA ng mga acknowledgement receipts or ARs, mga kababayan, na isinumiti ni Sara Duterte at Michael Pua, naglalaman ng mga pangalang halatang inimbento lamang tulad ni Mary Grace Piatos, Alejandro Piquet, may maluwang pa nga po, may sindikato. O di ba, mga kababayan? Mga inimbentong pangalan. Pagbaha ng mga peking pagkakakilanlan sa likod ng milyon-milyon mga kababayan na pondo. At iisang pluma yung ginamit sa pagpipirma. Magkakaparihong sulat kamay at tinta ng ballpen ang nadiskubre mga kababayan sa resibo. Imposibleng logistics, resibong ginawa sa iisang araw para sa magkaibang malayong lugar. Kaya sabi niya, may pagka-superman ba niya? Tanong mga kababayan ni Atty. Kapunan. Huling filter, direktang pananagutan ng opisina ni POA bago ito isinumuti, mga kababayan. Manufacturing of evidence, organisadong paglikha ng peking ebidensya sa harap ng mga senator judges. O ngayon, dito tayo sa pagboycott sa data matching, mga kababayan. Hayagang binaliwala ng defense team ang direktiba ng presiding officer na si Chis Escudero na makipagpulong sa prosecution panel para sa pagkumpara at pagmamatch ng libu-libong resibo bago ang paglilitis. Kaya sabi ni Atty. Kapunan, inindianan niya kami. Sabi naman ni Chis Escudero, ghosting niya, ginost kayo. Taktika, mga kababayan, ng pagpapatagal, tahasang pagboykot sa utos ng impeachment court yung nangyari. At saka nakita natin yung mga mabababaw na mga alibis. Paggamit ng palusot na walang formal na notice daw, kahit narinig na sa open court. Kaya nagreklamo po si Atty. Kapunan. Nagmanifest siya sa opening statement pa lang niya. Kaya nagsini na lang si Atty. Kapunan ng ngayon, DODC. Takot sa dokumento. Pag-iwas mga kababayan sa saradong silid dahil walang maisagot sa mga discrepancy na nakita po. Then yung inisin yung publiko. Pagpilit na isa-isahin ang resibo sa open court upang patagalin mga kababayan talaga yung trial. Intentional. Then pag-atake sa integrity ng impeachment court habang tumatakbo mga kababayan yung paglilitis, patuloy ang pagpapalabas ng mga pahayag ni Sara Duterte at ng kanyang kampo na bumabatikos mismo sa Senado at nag-aakusa na ang proseso ay marred by bending the law. Dapat mag-react na nito mga kababayan yung ating impeachment court. Wala pa yata na pinapalabas kung i-contempt
Itong si Sara Duterte, sabi ng mga contemptuous anya ito, na mga sinabi ni Sara, marred by bending the law. So taas ang paglabag. Pag babaliwala sa sub judice rule at contempt of court, blanket attack, mga kababayan, ang ginagawa. Pag-atake na naglalayong sirain talaga ang credibility ng mismong Senado. At mind conditioning ang ginagawa nila. Pagkondisyon sa publiko na politika lamang po ang hatol na guilty. Kasi napakalakas po ng ebidensya laban kay Sara Duterte. Lagi nilang sinasabi, puro ito politika. Pati itong latest na ginawa ng gobyerno po, sasabihin nila talagang pinopolitika. Pinailan kasi si Sara Duterte, 3 counts ng kasong ng DOJ, grave threats. So mind conditioning and institutional sabotage. Pagbabato ng putik sa korte upang pagtakpan, mga kababayan, yung sariling dumi. Then pag-imbento ng mga distraction narratives at mga alibis. Yan ang nakikita ng mga observers, mga kababayan, ngayon sa pinapakalat sa social media. Dahil walang legal at solidong sagot kung nasaan, mga kababayan, saan napunta yung 612.5 million pesos na confidential funds. Lumika ang depensa ng mga kwento upang ilihis ang atensyon ng tao mula sa issue ng korupsyon. Nandyan din yung emotional drama. Paggamit ng linyang asawa, ina at anak bilang mga panangga. Then the frivolous defense, mga kababayan, paggamit ng emosyon kapalit ng mga legal na argumento. Yan ang nakikita natin, mga kababayan. Then yung resibo, kawalan ng paliwanag sa mga resibong may pitsang mas maaga pa sa release ng pondo. Nakikita natin yan, mga ginagawa nila. Iwas posoy, mga kababayan. Pagdika ng ingay sa media upang takpan ang butas sa mga ebidensya na nadidiscovery, mga kababayan. Nandyan din ang double standard sa pagsunod, mga kababayan, sa batas. Ayagang pinupuna ng defense ang umano'y mabilis na pag-usad ng impeachment trial habang pilit nila, mga kababayan, na ginagawa ang lahat ng paraan upang harangan, i-delay at i-boycott ang mga legal na proseso ng korte. Baluktot po na hustisya. Humihingi ng patas na paglilitis, ngunit pilit itong binoboykot. Di ba? Then, nandyan yung massive na media propaganda. Pag-arte bilang biktima ng panggigipit sa harap ng kamera. Pagsunod lamang sa batas kapag pabor, mga kababayan, sa kanilang interes. Di ba? So yun ang nakikita natin dito sa defense team. Puro drama. Magaling magdrama. Di ba, mga kababayan? Puro drama. Walang solidong sagot kasi. Pag-iwas sa paglatag ng mga lehitimong dokumento. Then, pagwawala tuwing may mabibigat na testimony ang Commission on Audit. Nandyan yung pambabastos sa institusyon. Pagbato ng katagang naninira sa integridad ng korte nang walang basihan, mga kababayan. Sa madaling salita, puro iwas, walang lunas, mga kababayan. So bilang mga dekalibring abogado at opisyal ng gobyerno, alam na alam ni Sara Duterte at Attorney Michael Pua na ang pagiging inosente ay pinatutunayan sa pamamagitan po ng malilinis na dokumento at pagsunod sa utos ng korte. Hindi sa pagtatago sa likod ng attorney-client privilege, pagboycott sa mga pagdinig,
mga kababayan. Pero yon ang lumalabas na ginagawa nila. So bakit kapag umaharap sa media, ang dami nilang emosyonal na mga kwento at mga patutsada, parinig? Tama? Pero kapag hiningan ng malinaw na paliwanag ukol sa resibo ni na Mary Grace Piatos, ni Kokoy Villamin, ni Patiting, sa ilalim ng batas, bigla silang umaatras, nagtatago po sa mga technicalities. Tama? So ang tanong, ganyan ba ang may hawak ng katotohanan? Kayo na po ang sumagot, mga kababayan. Tingin ninyo. Ang tunay na walang tinatago, mga kababayan, humaharap sa pre-trial. Yung pre-trial matching. At ipinapakitang lehitimong ebidensya sa ombudsman at saka sa korte. Hindi yung puro banat sa integridad ng Senado. Para lang, mga kababayan, magpa-trending at protektahan ang kanilang sarili sa accountability, sa pananagutan, mga kababayan. Patunayan muna nila ang kanilang depensa sa loob ng impeachment court. Kung tunay sila para sa katotohanan. Tama po, mga kababayan, so abangan natin uli yung pagpapatuloy ng impeachment trial ngayon. Bantayan natin yung kanilang mga galawan at mga kahindik-hindik na mga palusot at drama. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago na. Ito naman po yung aming Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in other affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po yung Automax Radiant Serum. Mainam po ito sa mga mga gustong maging bata pa. Anti-aging po siya, mga kababayan. Automax Revitalizing Serum. Pinapahid po sa mukha. Ito naman yung bagong product naming binebenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. At sa mga mahilig sa choco, try ninyo po itong I am Amazing Choco Barley para sa healthy drink po ninyo. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang live streaming, mga kababayan, live selling every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time. Pwede kayo mag-direct mag-order sa kanya.